Minamata ang dalawang barko ng China Coast Guard, ang atin ito coalition, sa gitna ng kanilang civilian mission sa West Philippine Sea. That you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Ayon sa atin ito coalition, nag-shadow o binuntutan ng China Coast Guard ang barko nila bandang 54 nautical miles mula sa El Nido, Palawan. Sa radio challenge, sinabi ng barko ng Pilipinas na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga barko ng China. Iginiit naman ng CCG na ang lugar ang nasa teritoryo ng China at pinilit na umalis ang barko ng atin ito. Naglalayag doon ang atin ito coalition para sa isa pang sea concert bukas kasama ang mga mangingisda sa Pag-asa Island. Mahigit 1,000 violation ang na-monitor ng MMDA sa unang araw ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP kahapon. Ayon sa MMDA, karamihan dito ay disregarding traffic lines, disregarding traffic signs, pagpasok sa bus lane ng mga hindi otorisadong sasakyan, pati ang maling paggamit ng motorcycle lane. Mas kaunti raw ito kumpara sa mahigit 3,900 nahuli noong nakaraang Lunes o May 19 na wala pang NCAP. Dagdag ng MMDA, buong araw may nagbabantay sa mga CCTV camera nila kaya hindi dapat makampante ang mga motorista. Samantala, sa June 16, sisimulan ang isang buwang dry run para sa odd-even number scheme sa EDSA. Exempted daw rito ang mga pampublikong sasakyan, mga TNVS, electric at full hybrid vehicles, maging mga school service. Kaugnay po sa pasakit daw na dala nito sa mga motorista, may mga inisyatibo naman daw ang gobyerno sa gitna ng EDSA rehabilitation tulad ng pagdaragdag ng mga bus sa bus lane at mga bagon sa MRT3. Dahil po sa pagpapatupad muli ng No Contact Apprehension Policy, humaba ang pila ng mga motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sabi ng ilang rider, tiis-tiis na lang sila sa siksikan sa motorcycle lane kaysa naman magbayad ng multa. Balitang hatid ni James Agustin. Arawang ruta na ng motorcycle taxi rider na si Mark ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP kahapon, ramdam daw nila ang pagbagal ng usad sa motorcycle lane. Kaya tiis-tiis na lang daw para iwas huli. Kala mo nga may parade, talagang kailangan sumunod eh. Multa kasi, malaking multa. Hindi katulad dati na nung nawala yung NCAP, pwede kang magmadali eh. Pwede kang kahit saan, di ba? Pwede ka sa bike lane. Ngayon may NCAP, talagang obligado ka sumunod. Tsaka maganda na rin yun, at least, di ba, nasusunod yung batas. Ang motorcycle rider na si Paulo mag-a-adjust na raw ng oras ng kanyang biyahe para hindi malate sa trabaho. Heavy gut traffic daw kasi ang naranasan niya kahapon. Kung tutuusin, galing lang siyang payatas at papasok sa Tomas Morato. Mag-a-adjust na lang talaga ng time. Ganun na lang talaga. Para hindi na rin maipit sa traffic, kaagaan na lang din talaga. Ganun na lang. Kasi hirap na, tulad nung kahapon, ang dami ng pila. Kala mo may motorcade eh. Ganyan din ang diskarte ni Ian na bumabiyahe pa mula Camarines sa Caloocan, papasok sa kanyang trabaho sa Quezon City. Aagahan na lang siguro sa paggising para hindi malate sa pagpasok. Ano lang naman eh, kasi siyempre medyo mabagal yung daloy ng trapiko. Susunod lang din naman tayo sa sa NCAP. Agahan na lang siguro natin para di malate. Para naman kay Bernard, konting sakripisyo lang daw ang mahabang pila sa motorcycle lane, lalo na kapag rush hour kay sa Matikitan. Medyo humaba yung oras namin sa pag-uwi, sir. Wala tayong magawa eh. Ganun yung batas eh. Tanggapin na lang natin. Konting tiis na lang. Kasama ang Commonwealth Avenue sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na ipinatutupad ang NCAP ng MMDA. Ayon sa MMDA, nasa 327 na kamera naka-install para i-monitor ang galaw ng mga motorista. May tatao pa rin daw ng mga traffic enforcers sa mga lugar na walang kamera. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag baliwalain ang anumang kagat o kalmot ng hayop. Yan po ang paalala ng mga eksperto, lalo't may isa na namang naitalang namatay ng dahil po sa rabies. Balitang hatid ni Jonathan Andal.
Nakagapos sa kama ng ospital pero panay ang galaw ng mga kamay, paa, ulo at bibig ng 25 anyos na si Nicole. Nakapag-video pa siya habang kumakain pero halatang balisa na. Sumenya siya sa kapatid na iinom ng tubig pero pinatak-patak lang niya ito sa bibig gamit ang straw. Kita ko talaga yung hinga niya. Pag ganyan na, sabi ko, sir, sabi ko, may hika ka ba, nak? Sabi niya, mama, opo. Sabi ko, sige, uminom ka ng gamot. Sabi niya, mama, pag uminom ako ng gamot, malulunod na ako. Si Nicole tinamaan na pala ng rabies virus. Yung anak mo, tinatalian na. Kasi umakyat na yung rabies sa utak niya. Doon ko na nalaman, sir, na nakagat pala siya ng aso. Wala raw pinagsabihan si Nicole na nakagat siya ng aso. Sabi ng ina, noong Marso pa nakagat sa paa ang anak. Pero nitong Sabado lang, May 24, lumabas ang mga sintomas. Saturday siya ng gabi, tumawag siya sa akin mga 10 o'clock. Ang sabi niya sa akin, mama, masama po pakiramdam ko, mamamatay na po ako. Sabi niya, mama, tawagan mo si Toto, sunduin ako papuntang ospital. Binawian ng buhay si Nicole. Naulila niya ang 3 taong gulang na anak. Hindi na ibuburo at agad nang ililibing ang labi ni Nicole. Kaya ang ina niyang nasa Muntinlupa, nananawagan ng tulong para makauwi sa libing ng anak sa Bacolod. Dahil nakakahawa ang rabies, nagpaturok na ng anti-rabies vaccine ang kapatid ni Nicole na may direct contact at nag-alaga sa kanya sa ospital. Pangalawa si Nicole sa nadokumentong namatay sa rabies sa loob ng 1 linggo. Noong May 18, pumanaw rin sa rabies ang factory worker sa Laguna at dating CAFGO na si Janelo Limbing. 9 na buwan matapos makagat ng aso at hindi kinumpleto ang 3 doses ng bakuna. Ang rabies ay isang virus na inaatake ang central nervous system na ipapasa ito mula sa kagat at kalmot ng hayop na infected nito. Base sa datos ng DOH, 426 ang naitalang kaso ng rabies noong 2024 at ngayong taon mula Enero hanggang March 1, 55 na ang naitala. Sabi ng World Health Organization, pwedeng umabot ng hanggang 1 taon ang incubation period o yung panahong nasa loob ng katawan ng rabies bago ito maglabas ng sintomas. Kaya huwag ipagbaliwala ang anumang kagat o kalmot ng hayop. Magpabakuna dahil nakamamatay ang rabies pero kaya ring agapan ng bakuna. Sa Quezon City, libre ang bakuna kontra rabies para sa mga lehitimong residente. Kung hindi, babakunahan pa rin naman ang pasyente kaso unang shot lang. Ang mga susunod na doses dapat doon na sa LGU ng pasyente para hindi raw maubos ang supply ng mga taga-QC. Kada araw, umaabot ng hanggang 300 ang nagpapabakuna sa QC kontra rabies. Immediately po sana, pag nakagat po tayo and malalim yun dun sa mga sugat, magpunta na po dun sa pinakamalapit na health facility. Libre rin ang bakuna kontra rabies sa RITM sa Muntinlupa, Amang Rodriguez Hospital sa Marikina, pati sa San Lazaro Hospital sa Maynila na may 100,000 vials para sa buong taon at kung maubos, nakakahingi naman ng tulong sa DOH. Magtanong din sa inyong LGU para sa libreng bakuna. May animal bite treatment package din ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 5,850 pesos. Sakop nito ang anti-rabies vaccine, anti-tetanus at local wound care. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita tayo mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam ang pagnanakaw ng isang lalaking foreign national sa isang apartment sa Dagupan, Pangasinan. Chris, na-aresto ba yung lalaki? Oni, arestado ng lalaki matapos mahuli ulit na nagnanakaw. Sa kuha ng CCTV sa unang ninakawang apartment sa Barangay Tapuak nitong Miyerkules, 9 na units ang pinasok ng dayuhan. Pinagsisira niya ang mga doorknob saka tinangay ang mga nakita niyang gamit sa loob. Kabilang dyan ang isang laptop, cellphone, wallet at tablet. Naiwan niya yan nang habulin siya. Pero may natangay siyang pera sa kanyang pagtakas. Tuluyan na siyang nahuli nang magnakaw ulit nitong Biyernes. Ayon sa mga pulis, meron ng existing warrant of arrest para sa kasong robbery ang lalaki Pebrero ngayong taon. Tumanggi magbigay ng pahayag ang akusado. Patay naman sa pamamarilang isang negosyante dito sa Dagupan, Pangasinan. Base sa investigasyon, kasasakay pa lamang sa pick-up ng 38 anyos na lalaking biktima nang dumating ang mga salarin at pinagbabaril siya. Dinala pa siya sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Ayon sa asawa ng biktima, wala namang kaaway ang kanyang mister. Inaaral pa ng pulisya ang mga CCTV sa paligid para matugis ang mga salarin
na tumakas sakay ng motorsiklo. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Nakipagpulong ang ilang magsasaka sa Department of Agriculture kaugnay sa hindi mahakot-hakot nilang palay dahil po sa kawalan ng bumabiyaheng truck. Tinalakay rin ang mababang presyo ng palay. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Mga truck na magbabiyahe ng mga aning palay at mga dryer ang ilan sa mga inilapit na mga magsasaka sa pakikipagpulong sa Department of Agriculture. Ang palay po kasi namin nasa bahay lang, hindi po mahakot dahil wala pong transportation, walang truck. Ayon sa Department of Agriculture, may 90 truck na binili ang National Food Authority o NFA ngayong taon. 16 dito dumating na sa bansa at pinagagamit na sa mga magsasaka. Maaari rin itong gamitin para hakutin ng mga sobrang produksyon gaya ng carrots, kamatis o sibuyas, o kaya na may gamitin para sa mga kadiwa. Pinagamit na rin ng NFA ang warehouse na kinumpuni kahit hindi pa tapos, basta ligtas na itong gamitin gaya nitong nasa Malolos, Bulacan. Paraan daw ito para solusyonan ang hinaing ng ibang magsasaka sa mababang presyo ng palay na umaabot na sa 12 pesos sa ilang lugar. Bumaba po ang aming palay dahil po ba doon sa inaangkat. Sabi po ni administrator, hindi naman do po. Siguro po mga traders ang mga gusto po nilang kumita ng malaki. Kami bagsak ang aming presyo. Kapag ang warehouse ng NFA sa isang lugar puno na at hindi tayo makapamili, doon pumapasok yung mga, sabihin na natin, pananamantala, kasi walang ibang mapagdadalhan yung ating mga magsasaka. That's why ang diskarte ngayon, free up doon sa mga depressed prices. Umaasa rin ng DA na babalik ang mandato ng NFA na makapagbenta muli ng bigas. Sa ngayon kasi buffer stocking ang ginagawa ng NFA para masigurong may sapat na bigas lalo na sa panahon ng mga emergency o kalamidad. Ang mas magandang mangyari is pwedeng magbenta ang NFA sa palengke, no? Through accredited NFA retail outlets like before. Kailangan din yung lahat ng retailers at traders ay kailangan by law is mag-register sa NFA. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Not the usual love story. Ganyan daw ang aabangan sa pelikulang Only We Know, starring Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at Charo Santos Concho. This June 11, mapapanood na ang unang project ng Tambalang Dongsha. Literal na effort at time daw ang puhunan nila dahil 7 years in the making ang pelikula. Present ang lead star sa kanilang media conference. Nakatsikahan rin ang inyong kumare, sina Dong at Charo, kasama ang direktor ng pelikula na si Irene Villamor. Say ni Direk, from the very start, tailor fit talaga ang karakter ni na Ryan at Betty para kina Ding Dong at Charo. Ibinahagi naman ng mga bida ang experience nila sa proyekto. Nasa wishlist ko ang makatrabaho. Siyempre si Ma'am Charo. May feeling na parang ito yung greatest audition of my life. Dapat parang kailangan ko pumasa rito. Well, nasa punto naman ako ng buhay that I'm open to experimenting, to new challenges. Nakita ko yung growth niya and maturity niya as an actor. Nagbabala ang MMDA kaugnay sa hindi opisyal na website na kumakalat po online tungkol sa No Contact Apprehension Policy. Ayon sa MMDA, huwag ilagay ang inyong plakar yan, ha? May mga nagpapakalat daw kasing dito makikita kung may paglabag ba ang sasakyan ng mga motorista. Kapag daw makita ito sa social media, huwag na itong i-share para hindi na po kumalat. Paglilinaw ng MMDA, inaayos pa nila ang website para sa NCAP.